So hello again guys, ang ating gagawin naman ngayon is routing concepts. So our task for today is configure pfSense. So step 1, make sure na nakakonect tayo sa ACI Win11. So on the taskbar, select Microsoft Edge. Then after that, type mo sa URL niya 192.168.0.5 and then enter. And of course, yung ating default admin pass. Yun. Then click yung sign in or enter nyo lang and then not now and then agree, accept nyo lang yan. Okay. So, sa pfSense toolbar, may makikita tayo dyan ng firewall. Click natin yung drop down nun and then select natin yung rules. Okay. So, pag pindot nyo nun, may mapupuntahan kayong page. Select nyo lang yung add rule to the top of the list. Ito yan, no? Kasi dalawa yan eh. Ayan. So, ito yung pindutin natin. And then, pag napindot mo yun, may pupuntahan tayo na isa pang page and then hanapin natin yung destination pane. Ito na yun sa destination. Okay. And then, select natin yung drop-down menu for the destination port range. So, ito yun. And then, piliin natin yung HTTP 80. And then, after that, sa description ng extra options, type natin itong allow HTTP. And then, click save. Okay. And then, yun, lalabas dyan, the firewall rule configuration has been changed. The changes must be applied for them to take effect. So, apply changes mo lang. So, sa toolbar ulit, may makita tayo yung interfaces. So, click natin yung sa drop-down and select natin yung assignments. Again, so pindutin natin yung add dito sa may available network ports. Okay. So sa interface assignment, which is ito yon na page, click natin yung LAN. Yan. So, pag pinindot natin yan, syempre, dadalhin tayo yan sa page ng LAN. So, sa general configuration, check natin yung sa enable interface. Yan. And then next, doon sa interfaces LAN, sa may general configuration pa rin, doon sa may IP4 configuration type, pindutin natin itong drop down dito and then select natin yung static IPv4. And sa susunod, scroll down tayo. Hanapin natin itong sa may static IPv4 configuration pane. Type natin itong IP address sa may IPv4 address. So, 172.16.0.1. And then after that, sa interfaces LAN, bilis. Interfaces LAN nationwide, sa static IPv4 configuration, and static IPv4, select down the drop down menu for the network, mass bit length. IPv4 address field, then select natin into 30. Ito yan. Okay, next na yan. Then next,
Sa interface LAN, nationwide, first scroll down, then save na natin yan. Save. Then, yun ulit, apply changes mo lang. Mapindot. Tapos, iwan na natin yan. So, again, may bago tayong gagawin. So, click natin tong system dropdown. And select natin yung routing. Okay, goods. After that, sa system routing gateways, click natin tong add. And after nun, sa edit gateway, select drop-down natin yung menu ng interface field, which is ito, and palitan natin ang LAN. Then next, sa may edit gateway ulit, sa name, ang ilagay natin is marketing. Okay. And then yung gateway niya, yung IP address na 172.16.0.2. Then after nun, scroll down tayo sa pinakababa, then save. Then apply changes. Next, sa system routing gateways, click natin yung static routes na tab. Then, click natin tong add. And then, sa destination network niya, ang ilalagay natin is 10.0.0.0. Then, select natin to ng 24. Okay. Then, after nun, gateway field, palitan natin ang marketing. Yan. And then, save. And next, apply changes lang ulit. And close na natin yung Microsoft Edge. Okay. So, next is to configure port forwarding. So, dito pa rin, open natin yung Microsoft Edge. Then, type natin yung IP address na 92.168.0.5, enter. Then, yung ating default na admin, password. At no lang yan, pare. And on the PSS toolbar, may kita tayo ditong firewall. Pindutin natin yung drop-down yan. And then yung NAT or NAT. Kung paano man yan. And then, ganun ulit, add rule to the top of the list. Kailangan laging top. Top on top. So, sa firewall NAT port forward edit na page, dun sa edit redirect entry, select natin yung drop-down menu for protocol. Then, select natin TCP. Then, after that, dun pa rin, sa may destination port, papaan natin ng konti. Destination port, range, dito sa may from port, lagay natin FTP. Hanapin lang natin FTP. Okay? And then, dun ulit, sa ano naman tayo, sa redirect target IP. Dun sa redirect target IP address na field, type natin to. 192.168.0.22. Okay. So, sa redirect target na port, dito sa port field, select natin FTP. Okay. And then, sa description field is FTP
port FWD. Then after nun, filter rule association, select natin yung pass. Pass tayo dyan, Lods. Then, sa pinakababa, click natin yung save. And of course, apply changes. Then after that, we can close our Microsoft Edge. And next, so we're going to create a VLAN on a pfSense. So dun pa rin, let's open our Microsoft Edge. And type the IP address 192.168.0.5. Naglalog na. So, wait lang natin. Naglalag siya. Dito natin. Baka may mali. 192 192.168.0.5. Yun, bumabagal na siya mga kaibigan. So type lang natin ulit yung ating default. Wait. Wait. Click natin yung sign in. At now. Okay. So, dito ulit sa ating toolbar, may makikita tayong interfaces. So, click natin yan. And then assignments. And then, select the VLANs tab. And click the add. Click natin tong add. Ito ang ilong ko. Then, sa parent interface, select natin HN1. Okay. And then sa VLAN tag, gawin natin 99. Yan. And then sa description, okay. Ang hirap niyang mag-type. Kasi mabagal siya. Okay. Then, click natin yung save. Okay. So, click natin yung interface assignments tab. And then, click natin tong add. Then after that, select OPT1 from interface column. Then sa interfaces OPT1, sa general configuration,
Enable natin yung interface. And then next, sa description, tagal na mabura. Gusto ko kasi tinatype ko lahat. Yan. Then, sa general configuration pa rin, sa IPv4 configuration type, select natin static IPv4. And sa IPv4 address, sa static IPv, sa baba yun. Oops, sobra na. Sabihin natin 10.0.99.1. And select natin to sa 24. Then, click natin yung save. Apply changes. Then, sa firewall, so you see, ito sa firewall, select the drop down and then yung rules. Then, click natin yung sales VLAN tab. And add natin sa pinaka-top ng list. Oo, tama. Tapos, sa edit firewall rule, drop down natin yung sa may action field. Then, select natin yung block. Then, sa may description, sa may extra options, description, XLEE. Oops. Okay. Hirap mong i-type. Ayan. Bagal na nung ano eh. Then, save. Tapos, apply changes. Then, close Microsoft Edge.